Paano kung sabihin ko sa inyo na ang nakasanayang imahe ng kamatayan na may dalang karit ay marahil isa sa pinakamalaking maling akala sa kasaysayan? Iniisip natin ang isang nakakatakot na figura na nakasuot ng itim na balabal. Pero sino ba talaga siya? Isang sugo ng Diyos na ginagawa lang ang kanyang trabaho, or isang sinaunang demonyo na uhaw sa mga kaluluwa? Ngayon, sabay-sabay nating lalakbayin ang mga siglo at kultura upang paghiwalayin ang katotohanan sa katang isip. At ipinapangako ko sa pagtatapos ng videong ito, ang inyong pagtingin sa anghel ng kamatayan ay magbabago ng tuluyan upang maintindihan kung saan nga ba nagmula ang figurang ito. Kailangan nating balikan ang matandang panahon. Ang sangkatauhan ay laging natatakot sa kamatayan at sinubukang bigyan ito ng mukha ng isang anyo. Mas madali kasing harapin ang takot sa hindi batid kung mayroon itong anyo. Ang ideya ng isang tagahatid ng kaluluwa or psychopomp ay matatagpuan sa maraming kultura. Isipin na lang si Anubis ng Ehipto or si Sharon ng Greece. Ngunit ang pinakapamilyar na imahe ng anghel ng kamatayan ay isinilang sa mga relihiyong Abrahamic, Judaismo, Kristyanismo at Islam. At dito, mas lalong nagiging interesante ang lahat. Kaya, suriin natin kung paano nakikita ang anghel ng kamatayan sa iba't ibang tradisyon. Magsimula tayo, marahil, sa isa sa pinakalumang relihiyon ng Abrahamiko, ang Judaismo. At dito, sasalubungin tayo ng isang kawili-wiling punto. Sa mga tekstong Hudyo, tulad ng Talmud at Midrash, walang iisang kanonikal na pangalan para sa nilalang na ito. Iba-iba ang tawag sa kanya: Samael, Gabriel, at kung minsan ay Azrael, isang pangalan na muli nating makikita sa Islam. Ang ganitong pagkaiba-iba ng pangalan ay nagpapahiwatig na, sa simula pa lang, ang kanyang imahe ay komplikado at maraming dimensyon. Ngunit ang pinakamahalagang ideya na dapat maunawaan na ito: ang anghel ng kamatayan sa Judaismo ay hindi personifikasyon ng kasamaan, hinding-hindi. Kalimutan na ang ideya ng isang masamang demonyo na nanghuhuli ng mga kaluluwa dahil sa purong galit. Dito, siya ay mas itinuturing na isang sugo mula sa langit, isang uri ng opisyal na tumutupad sa direktang utos ng makapangyarihang Diyos. Ang kanyang trabaho ay kunin ang kaluluwa ng isang tao kapag dumating ang kanyang takdang oras. Hindi mas maaga at hindi rin mas huli. Isipin ninyo, hindi siya kumikilos ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Hindi siya pumipili ng mga biktima at hindi siya nalulugod sa kanilang pagdurusa. Ginagampanan lamang niya ang isang utos. Sa ilang teksto, inilarawan siya bilang isang nilalang na lubos na nababalutan ng mga mata. Sumisimbolo ito na imposibleng itago mula sa kanya kapag dumating na ang oras. Mayroon ding napakalinaw, kahit nakakatakot, na imahe na naglalarawan ng kanyang pamamaraan. Sinasab na ang anghel ng kamatayan ay nakatayo sa ulunan ng namamatay na may hawak na espada. Sa dulo ng espadang ito ay may nakabiting patak ng apdo. Sa pagkakita sa kanya, ang tao ay magbubukas ng bibig sa takot at ang patak na ito ay mahuhulog sa loob niya na siyang nagiging sanhi ng kamatayan. Ito, siyempre, ay isang metapora, ngunit perpektong nailalarawan nito ang pakiramdam ng takot at hindi maiiwasan. Ngunit ang pinakamalinaw na halimbawa na tuluyan ng naghihiwalay sa kanya mula sa imahe ng isang halimaw na walang kaluluwa ay ang kwento ng kamatayan ni Propeta Moises. Nang lumitaw ang anghel ng kamatayan para sa kanya, hindi lamang basta sumuko si Moises. Nagsimula siyang makipagtalo sa kanya, tumanggi siyang umalis, at pinagtabuyan pa nga niya ito. Ang dialogong ito ay nagpapakita na kahit ang pinakadakilang tao ay sumusunod sa pangkalahatang batas, ngunit ipinapakita rin nito na ang anghel ng kamatayan ay hindi isang bulag na puwersa.
Siya ay isang nilalang na maaaring kausapin, na maaaring salungatin. Sa huli, tinanggap pa rin ni Moises ang kanyang kapalaran, ngunit namatay hindi sa kamay ng anghel, kundi sa halik ng Diyos. Kaya sa tradisyong Hudyo, ang anghel ng kamatayan ay isang kinakailangan at hindi maiiwasang elemento ng paglikha. Maaari siyang maging nakakatakot at nakapangingilabot, ngunit hindi siya kaaway. Siya ay bahagi lamang ng banal na plano, ang tagaganap ng pinakamahirap at pinakamalungkot na gawain sa universo. Paano naman sa Kristyanismo? Sa unang tingin, akala mo dito natin matatagpuan ang ating hinahanap na figura sa kanyang buong anyo. Pero dito tayo naghihintay ng marahil pinakamalaking sorpresa. Kung bubuksan mo ang Biblia at sisimulang hanapin ang isang karakter na tinatawag na anghel ng kamatayan, aba, hindi mo siya makikita. Tama ang dinig mo. Sa mga kanonikal na teksto ng Kristyanismo, hindi talaga umiiral ang ganoong figura. Siyempre, may mga nababanggit sa Biblia na mga anghel na nagdadala ng kapahamakan ayon sa utos ng Diyos. Halimbawa, ang anghel na pumuksa sa mga panganay sa Ehipto noong Eksodo, o ang anghel na nagwasak sa hukbo ng Assyria. Ngunit sila ay laging mga walang pangalang tagaganap ng banal na kaparusahan at hindi isang partikular na karakter na may posisyon na anghel ng kamatayan. Ang tanging imahe na may kaunting pagkakahawig sa ating hinahanap ay isa sa apat na manggangabayo ng Apokalipsis na inilarawan sa aklat ng pahayag ni Juan. Ang kanyang pangalan ay Kamatayan. Sumasakay siya sa isang maputlang kabayo at sumusunod sa kanya ang impyerno. Ngunit ito ay hindi isang anghel. Ito ay isang mas abstrakto, sinauna at nakakatakot na puwersa, ang mismong personifikasyon ng katapusan. Kaya, saan nga ba nagmula ang pamilyar nating imahe? Ang mismong mabagsik na manggagapas or Grim Reaper na nakasuot ng itim na kapa na may hood at may hawak na napakalaking karit. Ipinanganak siya ng mas huli sa kultura ng medieval Europe. At ang pangunahing dahilan ng kanyang paglitaw ay ang salot. Isipin ninyo ang Europa noong ika-40s na siglo. Ang Black Death ay nagwasak ng mga lungsod at ngayon kumitil sa buhay ng milyon-milyon. Ang kamatayan ay nasa lahat ng dako. Naging ordinaryo ito at ang mga tao ay desperadong sinubukang unawain ito, bigyan ito ng visual na anyo. Sa panahong iyon, ipinanganak ang alegorikong figura ng isang kalansay na nakabalot sa isang balabal. Bakit naman karit? Ito rin ay isang napakalakas na simbolo. Ang karit ay kasangkapan ng manggagapas na nag-aani. Sa kasong ito, ang ani ay mga kaluluwa ng tao. Ang metapora na ito ay madaling naiintindihan ng bawat magsasaka. Ang manggagapas ay hindi masama o mabuti. Ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho. Kinukuha ang buhay ng mga matuwid at makasalanan, mayaman at mahirap. Ang karit ang nagpantay sa lahat sa harap ng kamatayan. Kaya, ang ating sikat na Grim Reaper ay hindi isang karakter mula sa Biblia. Ito ay bunga ng alamat ng bayan, ng takot sa mga epidemya, at ng pagtatangka ng sining na harapin ang nakakatakot na realidad. Siya ay naging isang kultural na kababalaghan na sa paglipas ng panahon ay matatag na pumasok sa ating kamalayan at halos pinalitan ang lahat ng iba pang mga imahe. Ito ang pinakamaliwanag na halimbawa kung paano lumilikha ang kultura ng tao ng makapangyarihang mga simbolo upang ipaliwanag ang pinakanakakatakot na pangyayari sa mundo. Ngayon, ilipat natin ang ating focus sa kulturang Islam kung saan mas malinaw at tiyak ang lahat. Kung sa Kristyanismo ay medyo malabo ang paglalarawan sa anghel ng kamatayan, sa Islam naman ay napakasentral at mahalaga ng kanyang papel. Dito, tinatawag siyang Azrael at hindi lang siya basta ordinaryong anghel.
Si Azrael ay isa sa 4 na dakilang arkanghel, kasama nina Jibril, Gabriel, Mikail, Michael, at Israfil. Napakataas ng kanyang katayuan. Ang pangunahing tungkulin niya, tulad sa Hudaismo, ay kunin ang mga kaluluwa ng lahat ng nilalang sa mismong oras na itinakda ng Allah, hindi isang segundo man lang na mas maaga ni mas huli. Sa puntong ito, siya ay lubos na walang kinikilingan at hindi matitinag. Sinusunod lamang niya ang kalooban ni Allah ayon sa ilang tradisyon. Ang buong mundo ay parang isang pinggan sa kanyang palad kung saan madali niyang kinukuha ang sino mang dumating na ang oras. Ngunit narito ang pinakakawili-wili at siyang nagpapabukod sa pananaw ng Islam kung paano niya ito ginagawa. Ang kanyang anyo at mga kilos ay direktang nakadepende sa kung paano namuhay ang isang tao. At dito, nagsisimula ang tunay na paghihiwalay. Para sa mga matuwid na mananampalataya, dumarating si Azrael sa isang maganda, maliwanag at kaaya-ayang anyo. Siya at ang kanyang mga anghel na katulong ay malumanay na nakikipag-usap sa kaluluwa na nangangako ng kapayapaan at awa mula kay Allah. Ang proseso ng pagkuha ng kaluluwa ay inilalarawan bilang banayad at walang sakit. Madalas, itong ikinukumpara sa kung paano madaling dumadaloy ang patak ng tubig mula sa bibig ng banga o kung paano walang hirap na hinuhugot ang buhok mula sa masa. Ito ay isang mapayapa at maliwanag na paglipat. Ngunit para sa mga makasalanan at walang pananampalataya, lubos na kabaligtaran ng senaryo. Sa kanila, nagpapakita si Azrael sa anyong nagdudulot ng di mailarawang takot. Siya ay lumilitaw na madilim, nagbabanta, at ang kanyang tingin at anyo ay nagpapalumpo sa takot. Ang kaluluwa ay hindi simpleng kinukuha mula sa katawan, kundi literal na pinipiga o hinahatak ng may puwersa na nagdudulot ng matinding paghihirap sa tao. Ang matinding prosesong ito ay ikinukumpara sa paghila ng basang sanga ng lana sa gitna ng matitinik na palumpong. Napupunit at kumakapit ito sa lahat ng nadadaanan. Kaya, sa Islam, ang anghel ng kamatayan ay hindi lamang isang tagapagpatupad. Siya ang unang salamin ng banal na katarungan na haharapin ng kaluluwa. Ang kanyang pagdating ay simula na ng kabayaran para sa mga gawa na nagawa sa buhay sa mundo. Ito ay isang napakalinaw at tiyak na konsepto na hindi nagiiwan ng puwang para sa pagdududa o kalabuan. At ngayon, tingnan naman natin kung ano na ang anghel ng kamatayan sa ating panahon. Paano natin nakikita ang karakter na ito ngayon sa ika-24 siglo? Sa kasalukuyan, masasabing may sarili na siyang buhay, malayo na sa mga lumang tekstong panrelihiyon. Kinuha ng modernong pop culture ang makapangyarihang imaheng ito at binigyan ito ng daan-daang bagong interpretasyon. Kadalasan ay ginagawa itong kabaligtaran ng orihinal nitong kahulugan. Sa isang banda, nakikita pa rin natin siya bilang isang klasikong kontrabida. Sa mga horror film, video game, at dark fantasy, madalas siyang inilalarawan bilang isang walang awang mamamatay tao, demonyo, o isang walang humpay na puwersang sumisira. Ang imaheng ito ay patuloy na pumupukaw sa ating likas na takot sa hindi batid at sa katapusan. Siya ang perpektong kalaban dahil hindi siya maaaring tuluyang talunin. Ngunit mas nakaka-interes naman ang isa pang trend, ang pagiging tao o humanization at maging ang pagpapaamo sa kamatayan. Sinimulan ng tanungin ng kultura, ano kaya ang pakiramdam ng maging kamatayan? Ano ang kanyang nararamdaman? Hindi ba siya napapagod sa kanyang trabaho? At ito ay nagbunga ng mga bagong-bago at di inaasahang imahe. Halimbawa na lang, alalahanin ng henyong si Terry Pratchett at ang kanyang kamatayan mula sa serye ng librong Discworld. Hindi na siya nakakatakot na figura, kundi isang matangkad na kalansay
na nakasuot ng itim na balabal na nagsasalita ng nakakapital na parang sumisigaw. Mahilig sa pusa, sinusubukang intindihin ang mga tao at minsan ay nagbabakasyon para mangisda. Siya ay isang pilosopo, isang manggagawang pagod na sa kawalang hanggan at nagdudulot siya sa mga mambabasa hindi ng takot kundi ng simpatya at maging ng pakikiramay. O kaya naman, ang pelikulang Meet Joe Black kung saan ang kamatayan sa katawan ni Brad Pitt ay dumating sa mundo upang maranasan ang buhay ng tao at umibig. Mula sa pagiging isang makapangyarihang puwersa, nagbago siya tungo sa pagiging isang inosente, mausisa at maging masugatan na karakter. Ipinapakita ng mga halimbawang ito kung gaano kalaki ang pagbabago ng ating pananaw sa figurang ito. Sinusubukan nating paamuin ang takot sa kamatayan sa pamamagitan ng katatawanan, pangungutya at romantisasyon. Sa paggawa ng kamatayan, nakahawig natin, kasama ang ating mga kahinaan at damdamin, tila inaalisan natin siya ng kapangyarihan sa atin. Sa huli, ang modernong anghel ng kamatayan ay isang tunay na cultural chameleon. Maaari siyang maging kahit sino, mula sa isang nakakatakot na halimaw, isang gothic heartthrob, hanggang sa isang komikong karakter at isang matalinong pilosopo. Ang imaheng ito ay naging isang blankong canvas, kung saan bawat manunulat ay nagpipinta ng sarili nilang pananaw sa buhay, sa katapusan, at kung ano ang posibleng mangyari pagkatapos nito. Pero heto ang pinakamalaki at pinakanakakagulat na pagbabago sa buong kwento. Ang nakasanayan nating imahe ng nakakatakot at balabal na demonyo, hindi iyan ang tunay na pinagmulan. Iyan ay isang kultural na patong na nabuo sa paglipas ng daang-daang taon. Bunga ng takot, mga epidemya, at mga pamahiin ng tao. Sa karamihan ng mga sinaunang relihiyosong teksto, ang anghel ng kamatayan ay hindi masama. Isa lamang siyang tungkulin. Walang pinipili, walang kinikilingan, ngunit hindi likas na masama. Siya ay isang lingkod ng isang mas mataas na kapangyarihan, isang makalangit na opisyal na nagtatapos lang ng mga usapin dito sa lupa. Ang pagkaunawa sa bagay na ito ay ganap na nagpapabago sa ating pananaw. Hindi na ito istorya ng isang halimaw na nangingibabaw at nangangaso sa atin. Ito ay istorya kung paano sinubukan ng sangkatauhan sa loob ng libu-libong taon na unawain at tanggapin ang hindi maiiwasang katapusan. Ang anghel ng kamatayan ay isang salamin kung saan sumasalamin ang ating sariling mga takot at pag-asa na may kinalaman sa pinakadakilang misteryo ng buhay. Kaya, anghel ba siya o demonyo? Ang sagot, sa totoo lang, ay mas komplikado. Siya ay hindi ito at hindi rin iyan, ngunit sa parehong oras, siya ay pareho. Ang kanyang imahe ay nakasalalay sa kung sino ang tumitingin, kailan, at anong uri ng puso ang nakikita siya. Maraming salamat sa pagtapos nyo ng panunood sa video na ito. Kung naging interesado kayong mas palalimin pa ang paksang ito, paki-like naman at mag-subscribe sa channel para hindi nyo mapalampas ang iba pang kapana-panabik na mga istorya. Ngayon, may tanong ako para sa inyo. Aling bersyon ng anghel ng kamatayan ang sa tingin nyo ang pinakatumpak o pinakakagiliw-giliw? O baka naman sa kultura ninyo ay mayroon kayong sariling natatanging gabay sa kabilang buhay? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Napakasarap basahin ang inyong mga pananaw